Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello! Kumusta po kayong lahat? Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay yung continuation ng ating pinag-uusapang pampasiris. Tapos na tayo sa pampakapal ng buhok, tapos na tayo sa pampagana kumain. Ngayon, yung pampababa naman ng uric acid. So, yung nakikita nyo po no, ay pineapple and celery juice. Ano bang health advantage nito? Bukod po sa pampababa ng uric acid, alam nyo po ba na yung pineapple at celery na yan, pag pinagsama, tinatawag nating power duo kasi nakakatulong din magpababa ng blood pressure, magpababa ng cholesterol, at marami pang ibang gamit. Pero since ang topic natin ay pampababa ng uric acid, medyo bigyan natin ng mas matinding diin dito sa problemang to. Alam nyo po, karamihan sa inyo na matataas ang uric acid, pag pumunta sa doktor, syempre ang tanong nyo, Dok, ano pampababa ng uric acid? At karamihan naman ng doktor ang sasabihin, dapat iwasan mo yung mga bawal kainin at bawal inumin. Di ba? Yan ang kadalasan sinasabi. Bagamat maaaring resetahan kayo ng mga allopurinol o kaya yung pebusustat, yan ay mga kilalang gamot na pwede makatulong magpababa ng uric acid. Pero ang tanong, dapat alam nyo muna kung anong dapat at hindi dapat kainin. So sa mga iba sa inyo na napanood na yung aking lecture na may pamagat na gout, bawal kainin at inumin, dapat sundin nyo po yun. Yung mga iba sa inyo na hindi pa nakapanood yan, importanteng mapanood niyan. Kasi maski na-discuss ko po ngayon yung kagandahan ng pineapple saka ng celery pagdating sa pampababa ng uric acid, ang problema kung kumakain ka naman ng bawal, di wala rin mangyayari, di ba? Ngayon, pag pinag-usapan natin ng uric acid, isa sa kilalang prutas na maaari makatulong ay ang pinya. Unahin muna natin yung sa pinya. Ano ba yung 5 benefits ng pagkain ng pinya o sa pag-inom ng juice na tinatawag nating pineapple juice? Ito po. Itong 5 to, importanteng malaman nyo. Ang pineapple ay pwede magpabawas ng pamamaga at kirot ng mga taong mataas ang uric acid, yung may gouty arthritis. Tumutulong po ito sa digestion. Yung iba sinasabi, Dok, yung pineapple, di ba masama sa may ulcer yan o may GERD? Sa isang banda, kung kayo po'y sensitibo. Pero may mga pasyente na sa pineapple nakakakita ng magandang panunaw at maaaring gumanda na yung kanyang digestion, di ba? Meron po itong fiber content. Mismo pag kinain nyo yung pineapple, mapapansin ng iba, mas gumaganda ang kanilang pagdumi. At pang-4, may panlaban to sa infeksyon. Pang-5, tumutulong din to makaiwas sa pagbigat ng timbang. Yan yung 5 pwede makatulong sa inyo sa pagkain o pag-inom ng pineapple juice. I'm sure marami sa inyo narinig na ito. O yan, ang mantika ng kinain mo. O, sumasakit ang batok ko. Uminom ka ng pineapple juice. Uminom ka ng pineapple juice. Sa isang banda pwede makatulong pero hindi po yung gamot, ha? Hindi po yung gamot para sa mataas ang blood pressure. Hindi rin yung gamot sa mga taong mataas ang cholesterol. Pero pwede makatulong. Okay. Pag pinag-usapan ng pineapple, isa sa masasabi nating uri ng problema na pangkalusugan ay yung tinatawag nating gouty arthritis ang makikinabang dito. Ang pineapple ay maraming benefits lalo na sa mga may gout o mataas ang uric acid. Bakit? Ang pinya, isa sa mga prutas na may taglay na mayaman sa bromelain. Ang bromelain ay isang enzyme o masasabi natin isang importanteng protina na makikita nyo sa pinya na tumutulong na ma-breakdown ang protein at ma-reduce ang inflammation. So ano ibig sabihin ng inflammation? Yan yung pamamaga. Di ho ba pag kayo kumain ng mga pagkain mataas sa purine, nagiging uric acid, kinabukasan pag lakad nyo o pagtayo nyo, ang sakit na kagad iapak yung inyong hinlalaki, di ho ba? Kadalasan yung paa. Inflammation yan o pamamaga, pamumula. The fiber content ng pineapple ay tumutulong na ma-flush out ang excess uric acid sa inyong katawan. At may taglay itong vitamin C na tumutulong ma-improve ang inyong immune system laban sa infeksyon. Ngayon, pag pinagsama pala natin ang pinya at saka celery, mas lalong dumodoble ang bisa. Bakit?
the power of duo of the pineapple and celery. Ano mga health benefits? Iisa-isay na natin ngayon yan. So what are the benefits of celery and pineapple juice? Ang pinag-usapan natin juice, pero pwede rin naman sa iba, Dok, wala kaming juicer. Sige. Blender. Dok, wala kaming blender. Sige. Kainin nyo na lang yung celery at yung pinya. Fresh. Mas maganda yung fresh, yung di galing sa lata. Okay. So, sinusolusyonan na natin lahat ng mga concern nyo. Kasi minsan, pag nag-lecture ako tungkol sa mag-juicer ka, Dok, wala akong juice. Pag meron naman juicer, o kaya blender, wala naman blender. Pag sinabi naman ngata-ngatain nyo, Dok, wala akong ngipin. Maraming dahilan, di ba? Ngayon, sasabihin ko, pag nag-juice ka, pwede mong gawin na at least mga 2 araw yan yung tinimpla nyo, pero hanggang 2 araw lang maximum, wag lalampas. Dahil yung celery, pag ginawa nyo yung juice yan, pag lumampas na yun ng pangalawang araw, medyo hindi na siya ganun kabisa at iba na lasa. Mas nagiging mapait o mapakla. Okay. Dok, wala kaming rep. Ayan na naman sasabihin ng iba kasi hindi mo naman pwedeng gawin juicer at ilagay lang dyan sa room temperature. Masisira agad yan. Kailangan ilagay sa rep. So, wag ka nang mag-juice ng sobra-sobra. Yan. May juicer ka nga, wala ka namang rep. Okay. So, ito. Number 1, pag pinagsama mo yung dalawang yan, powerhouse yan pagdating sa mga nutrients. Ano ibig sabihin yun? Yung mga sustansya na pinag-combine mo yung pineapple sa celery, ang celery mayaman sa vitamin A, C, K, folate, saka potassium. Ang pinya naman, mayaman sa vitamin C, magnesium, saka bromelain. Pinagsama mo yung dalawang yan, ang laki po ng health benefits na nakukuha natin. Maski na hindi ka na uminom ng mga vitamin C na mga capsule o mga liquid. Ang vitamin C na taglay nitong kombinasyon nitong dalawang to ay napakataas para lumakas ang inyong immune system. Yung high potassium in both pineapple and celery tumutulong para ang inyong blood pressure ay makontrol. Tandaan nyo po yan. Ngayon, bukod dyan, it supports your immunity. Nabanggit ko kanina. Bakit? All the nutrients na nabanggit plus the antioxidant properties na itong dalawang pinagsamang pinya at saka ng celery ay maganda po sa ating gut microbiome. Ano ba yan? Yung ating digestive system. So, na-improve niya ang inyong immune system. Number 3, it boosts your digestive health. So, gumaganda yung digestive health nyo because it improves your digestion. Because of the enzyme na meron sa pinya at sa celery. Alam nyo ba na ang celery ay ini-improve niya yung circulation ng inyong stomach? So, pag na-improve ang circulation ng inyong stomach, mas magandang digestion. Saka pag bowel movement nyo, mas maganda. Kaya ang combination nito ay maganda sa constipation, sa mga may kabag, yung mga pakiramdam nyo, bondat ka kagad, nagmamanas ka, yung mga tao na hirap dumumi, no? Magandang natural laxative to, saka may diuretic effects. Diuretics, ibig sabihin, mas gumaganda pag-ihi nyo, kaya mababawasan ang inyong pamamanas. Number 4, lahat ng prutas na matubig ay maganda for hydration. So, minsan, hindi tayo mahilig uminom ng tubig, pero kung kumakain tayo ng mga prutas na matubig, halos parang may sasabi nyo na pinalit nyo na yan sa pag-inom ng regular water. So, good for hydration ang celery at pineapple dahil high in water content po ang pareho na yan. Number 5, may anti-inflammatory properties. Yan na yung mga kontra sa sakit, kirot, pamamaga. Nabanggit ko na ang bromelain sa pineapple at yung high antioxidant ng celery. Pag pinagsama yan, maganda yan magbawas ng kirot, aray-aroy o pamamaga ng mga kasukasuan or any inflammation sa ating katawan. Ang ganda. Sino makikinabang dyan? May gout, may osteoarthritis, pwede. Pati rheumatoid arthritis, pwede makinabang sa pag-inom na itong combination ng pineapple at celery. Number 6, detoxifying effect. Ibig sabihin, it detoxify the body. Celery and pineapple juice can support overall digestive system, promoting a healthy gut. Na binanggit ko kanina, it enhance the vitamin absorption, yung kinakain nyo na mga pagkain masustansya o yung mga vitamin ang ininom nyo, ay mas higit na na-absorb ng inyong katawan. Ini-improve netong detoxification process o tinutulungan din ng atay sa kanyang function na linisin ang ating buong katawan bukod doon sa anti-inflammatory effects. And number 7, yung binanggit ko, tumutulong magpababa ng blood pressure. Nalaman
na ang celery, particularly do sa dalawa, ang celery nagpapababa ng blood pressure. Paano? Tumutulong siya ma-relax ang ating mga smooth muscles. Smooth muscle, yan po yung may kinalaman sa ating ugat. So yung mga liliit na ugat, yung mga ugat natin sa buong katawan ay gawa sa smooth muscle. Pag na-relax po ito, nagkakaroon ng dilatation o paglaki. At pag ito'y gumanda ang diameter, lumaki ang ating ugat, lumuwag, gaganda ang daloy ng dugo. Sa ganung paraan, natutulungan bumaba ang blood pressure. Ini-improve din na to ang flow ng mga calcium, potassium sa ating mga cells. At malaking bagay po ito na pakiramdam nyo mas relax po kayo. Number 8, it lowers your bad cholesterol. Yan ang masarap pakinggan dahil marami sa atin na maaring kumakain naman pero inaasahan nila yung mga gamot lang ang nagpapababa ng kolesterol. Kumakain ka ng mali o maingat ka na kumain, minsan mataas pa rin ang kolesterol, nagme-maintain ka na ng gamot, hindi pa rin makuha. Pwede nyo subukan na yung combination ng pineapple celery ay inumin nyo on a regular basis. Mamaya tuturo ko yung kano karami pag-inom at kung paano pagtimpla o paghanda. Number 9, alam nyo po ba na combination of celery and pineapple supports your liver. So yung mga may fatty liver, paging mga may fatty liver, yung mga dyan mataas ang bad cholesterol, mataas ang triglyceride, yan. Kayo makikinabang sa pag-inom din ito. Ang celery ay tumutulong ma-reduce ang build-up ng taba sa ating atay. Nutrients na nakikita sa celery ay tumutulong maprotektahan ng ating atay. Meron po itong mga katangian na fina-flush yung sobrang taba at toxin sa ating katawan. Ngayon, paano natin ihanda? Kano karami yung pineapple? Kano karami yung celery? Kano karami inumin sa isang araw? Ito na po, preparation. Sa preparation, di may fresh na pineapple ka, hiwa-hiwain nyo po siya. Gawin siyang maliliit na mga, ano ba tawag nyo? Chunk, di ba? At ilagay nyo siya sa isang cup o isang tasa o isang baso. So, depende sa gusto nyo. Kung gusto nyo, halimbawa, 1 glass a day lang. So, ito lang ang gawin nyo. Maghanda kayo ng chop na pineapple. Mag-chop ka nila ng celery. Tanggalin nyo yung mga kanto-kanto, yung mga dulo-dulo, no? So, i-chop nyo. Ganyan ang mga magiging itsura, di ba? So, pag timpla nyo, kung gagamit kayo ng blender o kaya juicer, ganito pong gawin nyo. 2 cups of pineapple, chunks, na hiniwa-hiwa nyo na. And 1 cup of celery. So, 2:1. Ngayon, sabi mo, gusto ko gagawa sa isa sa umaga, isa sa gabi. Didodoblehin nyo lang. Gagawin yung 4 na cups na pineapple at 2 celery. Good for 2 cups na yan pag yan ay ginus nyo. Okay. Yung iba, sasabihin, pwede bang puro? Pwede. Pero pwede naman lagyan din ng tubig. So, kung gagawin nyo yung proportion, sa isang baso mo na, 2 cups of pineapple chunks plus 1 cup of celery and 1 cup of water. I-blender nyo o kaya pwede nyong i-juicer, nasa sa inyo. So, kano karami inumin sa isang araw? 1 cup or 2 cups a day, okay. So, yung iba, pwede nyong gawin 1 cup lang sa umaga. Yung iba sa gabi. Ideally, mas maganda sana inumin nito, alam nyo kailan? Sa umaga pagkagising. But, may mga tao na medyo siguro sensitive, lalo na kung malamig, lalo na kung may pineapple, baka sensitive naman. So, any time of the day, preferably, walang kinain, pero kung gusto nyo, pwede rin may kinain. So, ganyan ang mangyayari dyan. So, kinombine mo ngayon yung celery, saka yung pineapple. Juice, shake, smoothie, bahala na kayo. Again, kung walang refrigerator, tapos wala rin blender o juicer, pwede nyong kainin as is na raw. Yung nga lang ako, yung celery lang. Kung celery lang, parang di ko kaya. Talagang dapat may pineapple. Kasi yung pineapple na nagbibigay ng parang tamis. Okay? So, yan lang po gawin nyo. At sana makatulong yan para sa mga tao may mataas ang uric acid, may fatty liver, hirap dumumi, mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, may problema sa atay. Ang dami pong health benefits, di ba? Again, hindi po ito gamot. Hindi pa malit sa gamot sa alta presyon o sa anuman. Pero ito'y maaaring makatulong. Parang kumain ka ng papaya at nakadumi ka. Kung ikaw ba'y kumain ng papaya, nakadumi ka, ibig sabihin gamot ang papaya? Hindi! Yan po'y pagkain. Di ba? Tama?
Tama, syempre. Okay? So, sa iba sa inyo na hindi pa nakasubscribe, baka naman nakalimutan nyo. Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Nasa 1,800,000, magna 900 na, o 1,900,000 na tayo. May konti na lang abot na sa 2 million subscribers, di ba? Syempre, with your support, di ba? Invite your friends to watch. Invite your friends to maki-join dito sa Gabay sa Kalusugan. So, subscribe na sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. I-thumbs up nyo po itong video kung nagustuhan nyo. Kung nasimplehan kayo sa aking paliwanag, paki-thumbs up nyo po. At kung may suggestion po kayo mga topics, ilagay nyo lang po dyan sa comment section. Okay? Okay, at huwag nyo kalimutan, Heart GSK as a sign of your love and support dito sa Gabay sa Kalusugan. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C, ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!